Di ba? Sabi niya, hindi na raw siya tatakbo. Oy, kung hindi ka natatakbo, dahil daw sa national, dahil matanda na siya, baka kailangan niya ng blessing. Kayo naman, pag ano siya, i-bless lang siya. Baka kailangan ng magandang retirement ending. Ngayon, himayin natin, batas ba ang pinaglalaban o personal na agenda ang nakabalot lang sa salitang prinsipyo, di ba? Manatili hanggang dulo dahil ang issue na ito hindi lang para sa isang opisyal. Ito ang magiging blueprint kung sino ang pwedeng managot sa mga susunod na taon. Alam nyo, mga kababayan, itong ginagawa ni Soto na pagbibigay ng kanyang statement or dissenting statement, especially siya ay isang Senate President, ay hindi ho maganda sa tingin ko dahil Supreme Court ang nagsalita. Bakit niya, ito ay para bagang sinasabing mas maalam pa siya. Sa totoo lang ito kahit singusing si Soto ito ay medyo yung galing-galingan na parang alam niya na lahat. Di ba? Porket matagal na siya sa politika, porket matagal na siyang senador, feeling niya alam na niya lahat ng bagay pagdating sa politika. Alam mo bata, sana man lang kahit abugas yan, nag-aral ka. Pwede nating masabing, pwede kang tumapat sa karunungan ng Supreme Court. Pero hindi ni abugas siya, hindi mo natapos. Meron sigurong naitapos ka sa school bukol, pwede, di ba? Successful na artista ka, okay yan. Actually, pagdating sa pag-aartista, magaling ka, maayos, panalo, successful in everything. Pero hindi ibig sabihin sa haba ng panahon mo sa politika ay ikaw na expert. Di ba? Sa katunayan, kung hindi ka nga siguro artista, baka hindi ka pa nga nanalo . Ano bang nagawa mo na masasabi nating landmark laws na naipasa mo? O nung dati kang vice mayor ng Quezon City na masasabi nating magandang accomplishment mo? Siguro meron, isa, dalawa. Pero para sabihin mo na para bagang may mali sa ginawang desisyon ng Supreme Court, bata, medyo, hindi pala bata, sir, matanda. medyo sabit po yun, ito, ipapaliwanag po natin ngayong araw na ito kung ano ba talaga ang nangyari doon sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ay talagang tinututulan ng iba. Pero take note, ang tumututol po karamihan dito ay yung may mga kulay na quote-unquote constitutional expert, quote-unquote dating judges, dating o kaya naman legal luminaries o di kaya mga politiko. Ano ba yung tinututulan nila o tila kini-question nila pagdating po doon sa latest decision ng Supreme Court? Yan ay ipapaliwanag natin ngayong araw na ito sa lingwaheng inyong maiintindihan. Kasi talaga namang napaka salimuot, pero ipapaliwanag natin ito para mas maintindihan natin. Ito muna yung balita para dito natin sundutin. Ano ba talaga ang problema dito at ano nangyari? Ngayong Huwebes, tuloy na binasura ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sa pagbasura na yan, may mga requisitos na kailangang tandaan ng Kongreso pag umusad na ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Halimbawa, ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal kada taon. Sa matagal po na panahon, ito po ang sinundan ng lahat. Ang ruling sa Francisco versus House of Representatives noong taong 2003. Ang impeachment ay considered initiated lamang kapag na-i-refer na po ang reklamo sa House Justice Committee. Pero sa patakaran ng pinagtibay ng Korte Suprema ngayong araw, meron pong dagdag dyan. Kung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob po ng 10 session days, considered initiated na rin ang reklamo. Ito pa, kung reklamo ay hindi rin i-refer sa Justice Committee in 3 session days, considered initiated rin po ito. Sa madaling salita, kung hindi kumilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, considered initiated na po ito at magsisimula na po ang 1-year ban laban sa mga bagong reklamo. Ayan. Ito po ang pinaka-main na tinututulan nila sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Merong 10 araw, once natanggap, pagpasa ng once natanggap, tatakbo na ho ito ng 10 days. 10 araw na dapat ito tumakbo na. Ibig sabihin, kailangan sa order of business, may pasok na kaagad. Okay? At 3 araw, dapat ito'y ma-refer na sa Justice Committee. Dati kasi, ang para bagang pwedeng pag-antayin. Katulad ng ginawa doon kay VP Sara Duterte na pinending yung unang 3. Tapos, tsaka pinasa yung pang-4. Ngayon, sinasabi at pinagtitibay ng Korte Suprema na hindi porket hindi ginalaw, nagbibilang na yung araw. Hindi nagbibilang yung araw. Dapat, matik yun. Basta ipasa, makuha, ma-receive, bilang na ang araw. Kailangan aksyonan. Pag hindi inaksyonan, bilang pa rin yung araw. Ang problema kasi, itong problema sa nangyayari. Katulad nung ginawa noong panahon ng Vice President impeachment. Pinending lang nila, inantay nila yung pang-4. So para bagang sila ang namimili kung ano yung ipapasa o hindi. Which is unfair naman po kung gano'n ang siste.
Ang sinasabi ngayon ng ilan, sandali, teka lang. Hindi dapat ganun. Dapat talaga, kailangan, anuhin kagad dyan. Antayin muna natin. Di ba? Yun ang sinasabi. Ituloy natin. Wait. Tuloy natin. Dito po sumabit ang 19th Congress. Hindi kasi nirefer sa Justice Committee ang naunang 3 impeachment complaints at sa halip ay nilagay na lamang ito sa archive. Ayon kasi sa Korte Suprema, nire-require ng konstitusyon ng anumang verified impeachment complaint ay kailangan ilagay sa order of business in 10 session days Yun. at i-refer po sa Justice Committee in 3 session days. Hindi na po ito optional. Walang prerogative ang sinuman sa Kongreso, maging ang Secretary General o ang House Speaker na i-delay ang prosesong ito. Yan kasi ang ginawa nila noon, di ba? Dinribble nila yung first 1, 2, 3, yung first 3 impeachment. Kaya ang inantay nila yung pang-4 na impeachment. Ganon ang ginawa. Hindi daw dapat ganon. Mali yun, sabi ng Supreme Court. Dapat, once na yan, naipasa, may 10 araw. Agad-agad, dapat. Di ba? Ito pa po ang sabi ng Korte Suprema sa issue naman ng due process sa impeachment complaints. Ito naman yung pangalawa. Yung una, kailangan agad-agad. Pag ibinigay, kasi nga, ang iniiwasan ng Korte Suprema, yung ganon, yung ginawa last time. Di ba? May nagpasa, hindi dininig, tapos inantay yung pang-4, tsaka dininig. Ngayon, pinagtibay dapat 10 araw, nandito sa order of business, dapat in 3 days nasa Committee of on Justice, kailangan yan, sundin. Hindi pa pwedeng nakaayon doon sa utos ng leader nila. So once binigay, 10 session days bilang. 3 session days naman sa Committee on Justice bilang. Hindi pa pwede yung head ng Committee on Justice i-delay. Hindi pa pwede yung Speaker of the House i-delay. Kailangan yan, i-ano kaagad. Hindi pa pwede. Merong sapat na ebidensya. Ibig sabihin, hindi pala sapat na ebidensya. Merong kasamang ebidensya para magkaroon ng substance. Di ba? Nasa rules naman yun. Pangalawa, yung ebidensya, ba ay nasa konstitusyon? Di ba? Oo. So dapat sila magsasabi. Ito ang interpretasyon yan. Hindi kayo. Kayo gumagawa. Kasi para baga sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi ho. Luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung decision ng Supreme Court, na andun naman yung mga article na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? Tuloy. Inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga, sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito So, hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors nila. So and then yun nga, binago nila yung parang nilang binago yung mode ng pag-impeach. Mas mahirap, mas humirap na ngayon. Dati nga madali sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na tinatawag nilang option 2 na 1/3 signatures lang forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang forward na di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na? Kasi parang sinasabi niya, gina-justify niya yung dating mabilisang impeachment I think it was ERAP at that time yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito, babasahin ko sa inyo. Ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So, nililinaw yon, diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon. Bawal lang paulit-ulit. Matagal na yan. Pangalawa, nagsisimula ang kahit hindi pa na-refer, basta na-file na at hindi ginalaw ng tamang oras, pwede na rin ituring na nagsimula na. Kasi ang problema dito, bakit ganon? Kasi nga ang nangyayari, pinipending. Katulad ng ginawa nito nakaraan, di ba? So, merong pinanggalingan nito, yung 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated. Hindi nito sinasabi kung kailan eksaktong nagsisimula, kaya nagkaroon ng interpretasyon. So, ininterpret niya yon ng Supreme Court dahil sila po ang nag-i-interpret. Bakit nila ginawa yon? May jurisprudence. Okay? Pinakikilala yung Francisco versus House of Representatives. Doon, unang nilinaw na ang initiation ay nangyayari kapag na-refer sa House Justice Committee and Verified Complaint. Sa mga sumunod na desisyon at interpretasyon, pinalawak ang konsepto na kahit hindi agad na-refer, basta na-file at hindi inaksyonan ng naaayon, maaari pa rin ituring na initiated para umandar ang 1-year ban. Ibig sabihin, Korte Suprema ang nag-define ng initiation, hindi ang mismong konstitusyon. Kasi again, wala po ito sa konstitusyon. So, ano ibig sabihin? Alam nyo, sa batas daw kasi, na pinaliwanag sa akin ito,
na hindi pa pwedeng mag-imbento ang kung sino man at mag-interpret nito kung wala sa konstitusyon. At ang maaari lamang po mag-interpret nito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Napaka-importante nun. Kaya nga, sinasabi dito, yung initiation, nagsisimula basta natanggap na. Kasi nga, paano nga naman kung okay, natanggap pero hindi i-refer, di ba? So, kaya nga meron ding merong yung sinasabing 10 session days and 3 session days. Sabi nga, napakaano kasi, eto ang konstitusyon nagsasabing isang impeachment lang kada taon. Ang Supreme Court, sila ang nagpapaliwanag kung kailan nagsisimula ang impeachment. Ang House Rule, sila ang naglagay ng bilang ng araw kung kailan dapat kumilos ang Kongreso. Kaya nga, mga kababayan, kung magkakaroon ng problema dito, sino ba ang tatakbuhan natin sa interpretasyon ng batas at konstitusyon? Walang iba kundi Korte Suprema. Sila po, hindi si Soto. Nauna sa lahat, di nga abogado. Di ba? Hindi ho pa pwedeng Kaya nga, sinusunod lang at sinasabi lang ng Korte Suprema yung 10 days at 3 days na mismong House Rules ang nagsabi. Bakit kayo nagre-reklamo? Di ba? Madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun doon Ito gustong-gustong alisin. Ba kailangan daw, kaya daw dapat pwede yung hindi kagad mabasa ng mga congressman para dumabilisan. Di ba? Kaya noon basta nag-rule lang yung 1/3, tapos na. Kaya naalala nyo yung pagtayo ni Villar noon, tapos biglang lahat na. Ang gulo-gulo. Hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit natin pahihirapin yan? Katulad ng ginawa ngayon. At humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang mahirap dito talaga pagka showbiz Talagang impossible dream. Marami nagkakapatayan dyan sa impossible dream. Hindi pala. Iba pala nga tayo. Grabe si Soto, no? Lupit.